Kwame Brown. Ang first overall pick ng Washington Wizards noong 2001 NBA Draft, at syempre, ang tinaguriang biggest bust ng NBA bago si Anthony Bennett. Si Brown ay isa sa mga first overall pick na mula high school at ang 16th player mula sa high school na na-draft sa NBA. May height na 6'11", at isa sa pinakadominanteng sentro nung high school, pero ano nga ba ang nangyari sa NBA career ni Brown? Bakit siya tinaguri ang biggest bust ng NBA? Sa video natin ngayon, pag-usapan natin si Kwame Brown. Si Kwame Hassani Brown ay ipinanganak noong March 10, 1982 sa Charleston, South Carolina. Siya ay na-rate bilang best high school player sa kanyang class, na kinabibilangan din ng mga high school standout na sina Eddie Curry at Tyson Chandler. Siya rin ang High School Player of the Year bilang senior sa Georgia. Tinapos ni Brown ang kanyang high school career sa makasaysayang Glenn Academy sa Brunswick, Georgia bilang all-time leading rebounder, na may 1,235 at 605 shot block, at nagtapos din bilang second all-time as a scorer na may 1,539 points. Siya ay pinangalanan sa 2001 McDonald's All-American Team, at ang kanyang senior average ay 20.1 points, 13.3 rebounds, 5.8 blocks, 3 assists at 2 steals per game. Habang si Brown ay isang senior, gumawa ang Glenn Academy ng 24/7 record at umabot sa GHSA semifinals. Siya ay orihinal na pumirma ng isang letter of intent to play para sa University of Florida, pero kalaunan siya ay nagdeklara para sa 2001 NBA Draft. Ginamit ng Washington Wizards ang kanilang first overall pick para kay Brown, na noon ang kanilang team president ay si Michael Jordan. Kasunod ng pre-draft workout sa Wizards, naiulat na sinabi ni Brown kay Coach Doug Collins ng Wizards noon, "If you draft me, you'll never regret it." Marahil bilang resulta ng hype at high expectations, ang rookie season ni Brown ay nabahira ng lack of maturity at production sa court. Sa kanyang rookie year, nag-average si Brown ng 4.5 points at 3.5 rebounds per game. Gayunpaman, naniniwala pa rin ang Wizards sa potential ni Brown, sa kanyang pangalawang season bilang isang professional, nabigyan si Brown ng playing time. Pina-improve ni Brown ang kanyang mga numbers, siya ay nag-average ng 7.4 points at 5.3 rebounds per game. Sa kanyang ikatlong season, nagpatuloy si Brown sa pag-improve, gumawa siya ng career high sa parehong points na 10.9 at rebounds na may 7.4, sa isang laro laban sa Sacramento Kings, gumawa siya ng 30 points at 19 rebounds. Pagkatapos ng kanyang unang 3 taon sa Washington, tinanggihan ni Brown ang isang 5 years contract offer na $30 million, sa halip ay pinili niya ang free agent market kapag nag-expire na ang kanyang kontrata kung matapos na ang season. Sa kanyang ika-4 na season, si Brown ay naging limitado sa paglalaro, naglaro lamang siya ng 42 games dahil sa mga injury. Nag-average lamang siya ng 7 points per game. Kaya noong August 2, 2005, na-trade si Brown kasama sila Ron Profit sa Lakers kapalit ni Caron Butler at Chucky Atkins. Ang hakbang na ito ay naging kontrobersyal sa mga fans dahil hindi nila nagustuhan ang reputasyon ni Brown at ang kanyang label bilang isang underachiever. Sa simula ng season, nag-average siya ng hindi tataas sa 6 points at 6 rebounds. Noong December 26, 2005, kalaban ang kanyang dating team na Washington Wizards, at ang ticket noon ay na-sold out at 20,173 ang crowd. Malakas ang pagbu sa kanya ng mga fans tuwing papasok siya sa laro at sa tuwing mahahawakan niya ang bola. Tinawag ni Brown ang reception na weak, at sinabi niya, "They should be cheering that I'm gone." Nanalo ang Wizards sa laro sa score na 94-91. Nang nagkaroon ng season-ending ankle injury ang sentro ng Lakers na si Chris Mihm noong March 12, 2006, dito na ginawang starting center si Kwame Brown. Bilang isang starting center, tumaas ang kanyang averages mula 6.1 points at 6.3 rebounds sa 12.3 points at 9.1 rebounds. Sa Game 7 ng playoffs kalaban ang Phoenix Suns, malaki ang naitulong ni Brown sa Lakers, bagamat sila ay natalo sa serye. Nagsimula nang makita ang potential sa laro ni Kwame Brown.
Dahil sa mga ipinakita ni Brown, ito ang nag-udyok kay Phil Jackson na siya ay gawing permanent starting center sa 2006-2007 season. Sa simula ng season, si Brown ay nagkaroon ng injury at si Mim ay wala rin dahil sa injury sa buong season, kaya ang starting center position ay ibinigay sa nooy batang Andrew Bynum. Muling na-injury si Brown noong 2007-2008 season, at si Bynum ulit ang ginawang starting center na kung saan si Bynum ay nag-improve na. Kaya noong February 1, 2008, na-trade si Brown sa Memphis Grizzlies at noong July 1, 2008, pinili ng Memphis Grizzlies na hindi na-assign si Brown ng isang bagong kontrata, at dito na siya naging unrestricted free agent, hanggang sa nagpalipat-lipat na siya ng team. Napunta siya ng Detroit Pistons, Charlotte Bobcats, Golden State Warriors, at ang huli ang Philadelphia 76ers. At nagretiro siya sa NBA noong 2013. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kanyang basketball career. Dahil noong 2017, si Brown ay napili bilang ika-5th overall pick sa inaugural draft ng Big 3 Basketball League. Sa Big 3, naglaro si Brown para sa Three-Headed Monsters, at sila ay nakapasok sa finals pero sila ay natalo sa Trilogy. Noong 2021, gumawa si Brown ng maraming video sa YouTube na pumupuna sa assertion na siya ay isang bust, bilang isang first-round draft pick, na sinasabing hindi patas ang pag-target sa kanya ng mainstream US sports media sa loob ng mahigit 20 taon. Ang mga video ay ginawa bilang sagot niya sa mga negatibong komento tungkol sa kanyang career mula sa mga dating player ng NBA, na sina Matt Barnes at Stephen Jackson sa isang episode ng kanilang podcast na All the Smoke noong May 2021. Ang sagot na ito ni Brown ay nakatawag ng pansin sa social media platform, lalo na sa YouTube at Instagram, kaya naman, muling sinusuri ngayon ng ilang mamamahayag kung lehitimo ang label na bust. Alam niyo ba, na noong August 2003, inaresto si Brown at kinasuhan ng pagmamaneho ng lasing malapit sa kanyang lugar sa Brunswick. Si Brown ay inaresto rin noong March 31, 2019 ng Georgia Police, at siya ay kinasuhan ng felony possession of edible marijuana products at misdemeanor possession of less than 1 ounce of marijuana. Sa mga hindi nakakaalam, si Kwame Brown at si Jabari Smith na naglaro din dati sa NBA ay magpinsan. Si Jabari Smith ang ama ni Jabari Smith Jr. na kasalukuyang naglalaro sa Houston Rockets. Sa ngayon, si Kwame Brown ay aktibo sa YouTube. Ang pangalan ng kanyang YouTube channel ay Kwame Brown's Bust Life, na mayroong mahigit 390,000 subscribers.